Nakaupo si Melanie sa sofa, nakasuot ng manipis na silk robe, habang hawak ang cellphone niya. Nakangiti siya habang binabasa ang mga comments sa kanyang post. Sa post na yon, hawak niya ang isang malaking bouquet ng rosas. May caption itong, "Thank you baby, you always make me feel special." Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kondo. Pumasok si Peter. May dalang paper bag ng pagkain. Nakangisi siya habang nakatingin kay Melanie. "Miss mo na ako?" Napangiti si Melanie at tumayo agad. "Ikaw lang naman ang late na dumadating, pero feeling mo, ikaw pa ang hinahanap." Lumapit si Peter at ibinaba ang paper bag sa mesa. Hindi na siya nagsalita pa. Hinawakan niya agad ang bewang ni Melanie. Napangiti ng pilya ang babae. Pagdating mo, ganyan ka na agad." Ngumisi si Peter. "Miss kita eh." Hindi na nakapagsalita si Melanie. Dahil agad siyang hinila ni Peter palapit. Magkadikit ang kanilang katawan at halos wala ng pagitan. Naramdaman ni Melanie ang init ng mga kamay ng lalaki sa kanyang bewang. "Miss mo rin ako?" Tanong ni Peter ng mahina. Ngumiti si Melanie at bahagyang kinagat ang labi. "Siguro." "Ano ba yan? Siguro lang?" Pang-aasar ni Peter. Bago makasagot si Melanie, marahanan nito hinawakan ng pisngi ng babae. Unti-unting lumapit ang mukha ni Peter, hanggang sa tuluyan niyang halikan si Melanie. Hindi nagtagal, tumugon din ang babae. Hinawakan niya ang kwelyo ng polo ni Peter, at hinila ito palapit. Ang simpleng halik ay naging mas matagal, mas mapusok. Napahawak si Peter sa likod ng ulo ni Melanie, habang patuloy silang naghahalikan. "Ang landi mo talaga." Bulong ni Melanie na maghiwalay sila saglit. "Bakit naman? Di mo man lang ako kinamusta?" Tumawa si Peter. "Kita naman, buhay na buhay ka." Napailing si Melanie pero ngumiti rin. "Hay nako, ewan ko sa'yo." Biglang napansin ni Peter ang bouquet ng bulaklak sa mesa. "Oh, nagustuhan mo ba yung flowers?" Tumango si Melanie at lumapit sa mesa. Hinawakan niya ang bouquet at pinakita ito. "Ang ganda kaya, ang dami nag-comment sa post ko." "Talaga?" "Oo, sabi nila sweet daw yung boyfriend ko." Napatawa si Peter. "Hindi nila alam kung gaano talaga ako ka-sweet." Lumapit siya ulit kay Melanie at niyakap ito mula sa likod. "Thank you nga pala sa flowers ha," sabi ng babae habang hinahaplos ang kamay ni Peter. "Hindi ako gumawa niyan." "Ha?" "Pinagawa ko lang." Tumaas ang kilay ng babae. "Kanino?" Ngumisi si Peter at halatang may tinatagong biro. "Sa asawa ko." Sandaling natahimik si Melanie bago siya napatawa ng malakas. "Loko ka?" "Totoo nga." Humawak siya sa balikat ng babae at pinaharap ito. "May flower business kasi si Stella." Napailing si Melanie habang natatawa pa rin. "So, siya mismong gumagawa ng bouquet na pinapadala mo sa akin?" "Yep." Tumango pa si Peter na parang proud pa. "Grabe ka?" Sabi ni Melanie habang tinatakpan ng bibig sa katatawa. Hindi niya alam? Hindi. Mas lalo pang natawa si Melanie. "Ang lupit mo naman?" Ako pa ba? Hinawakan niya ang bouquet at pinagmasdan ito. Every month, sinasabi ko lang na para sa girlfriend ng kuya ko. Napailing si Melanie. "Peter, ang sama mo." Bakit? Imagine siya pang gumagawa ng flowers para sa kabit mo. Hindi niya naman alam na kabit ka. Para kung nalaman niya. Eh di malaman niya. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Bakit? Kasi nagtitiwala siya sa akin. Nagkatinginan sila sandali. Tanga naman pala siya eh. Hindi naman tanga. Ano? Too nice? Eh di kawawa siya. Paano mo naman nasabi? Imagine gumagawa siya ng bouquet para sa babae ng asawa niya. Tumawa ulit si Peter. Tapos ikaw pa nagpo-post. Siyempre no? Sabi ni Melanie habang pinapakita ang cellphone niya. Binuksan niya ang IG post. "Look."
Nasa screen ang picture niya na hawak ang bouquet. Maraming hearts at comments. Ang daming nagsasabi na sana all. Totoo naman eh. Lumapit siya at hinawakan ang baba ni Melanie. Sana all may boyfriend na tulad ko. Wow ah, ang yabang mo naman. Ngunit hindi niya mapigilang ngumiti. Maya-maya marahan siyang hinalikan ulit ni Peter. Hinawakan ni Melanie ang leeg ng lalaki habang patuloy silang naghahalikan. Paminsan-minsan napapatawa sila sa gitna ng halik. Baka may makakita. Sabi ni Melanie habang tumatawa. Sa loob ng kondo? Malay mo. Walang makakakita. Paano kung biglang pumunta asawa mo? Hindi yun pupunta dito. Hindi niya alam to. Niyakap siya ulit ni Peter. Napatingin naman si Melanie sa bouquet. Ngunit sa sandaling yun pareho silang walang kaalam-alam na malapit na magbago ang lahat. Dahil darating ang araw na ang mismong babaeng pinagtatawanan nila ang magiging dahilan ng pinakamasakit na kahihiyan sa buhay nila. Samantala sa flower shop ni Stella, mula sa labas ay makikita agad ang mga kulay na bulaklak na nakadisplay sa glass window. Mga rosas na pula at puti, tulips na pastel ang kulay, at mga sunflower na parang nagbibigay ng liwanag sa buong tindahan. Sa loob ay amoy na amoy ang sariwang halimuyak ng mga bulaklak. Maingat na nakaayos ang bawat bouquet sa mga wooden racks. May mga tauhan na abala sa pag-aayos ng orders, habang ang iba naman naglalagay ng ribbons at nagsusulat ng maliliit na cards. Sa gitna ng shop, nakatayo si Stella sa malaking work table. Nakasuot siya ng simpleng beige dress at may suot na apron na may nakabordang pangalan ng shop. Mahaba ang buhok niya na nakatali ng maayos sa likod. Tahimik siyang nag-aayos ng bouquet ng pink roses habang hawak ang gunting. Ma'am Stella, ang ganda naman ng arrangement niyo. Sabi ng isa sa mga tauhan niyang si Liza habang nakamasid sa ginagawa niya. Ngumiti si Stella. Practice lang yan, Liza. Kayo rin naman magagaling na. Hindi po, mama. Iba talaga kayo kapag kayo ang gumawa. Sa kabilang mesa, si Miko naman na nag-aayos ng mga lilis. Totoo yan. Kapag kayo gumawa para mas buhay yung mga bulaklak. Napangiti si Stella habang maingat na tinatali ang ribbon sa bouquet. Flowers are already beautiful. Kailangan lang alagaan. Lumapit si Jenny na may hawak na clipboard. Ma'am Stella, may bagong order po for delivery mamaya. Okay. Anong klaseng bouquet? Tanong ni Stella habang inaayos pa rin ang mga bulaklak. Red roses po, 12 pieces. May note din. Tiningnan ni Stella ang mga tauhan niya at napansin niyang pawis na ang iba dahil sa init ng tanghali. Sandali lang. Nagpunta siya sa maliit na refrigerator sa gilid ng shop, kumuha ng mga bottled water at isa-isa niya itong binigay sa mga tauhan. Magpahinga muna kayo sandali, mainit ang panahon. Nagkatinginan ng mga tauhan niya at halatang natutuwa. Salamat po, ma'am. Sabi ni Jenny habang tinatanggap ang tubig. Grabe talaga si Ma'am Stella, no? Napakabait. Tumango si Miko. Hindi tulad ng ibang boss. Narinig yun ni Stella kaya napangiti siya. Hoy naririnig ko kayo. Napatawa ang mga tauhan niya. Pero totoo naman po, ma'am. Swerte po kami sa inyo. At ang dami na pong nagsasabi na ang ganda ng service dito sa shop nyo. Talaga ba? Opo, mabilis daw delivery at maganda ang arrangement. Naku, mabuti naman kung ganun. Kinuha niya ang isang maliit na card mula sa mesa. By the way, nasa na yung order ni Peter? Napatingin si Jenny sa clipboard niya. Nandito po. Lumapit siya kay Stella at pinakita ang order form. Same po ulit, red roses. Tumango si Stella. Monster na naman siguro ng girlfriend ng kuya niya. Sabi niya habang nakangiti. Sa sandaling yun, wala siyang kaalam-alam. Ma'am, kayo na naman po ba ang gagawa? Of course. Ang sweet naman po ninyo. Business din yan. Kinuha niya ang sariwang roses mula sa bucket ng tubig. Isa-isa niyang pinutol ang tangkay at inayos ang haba nito. Maingat niyang pinagsama-sama ang mga bulaklak hanggang sa mabuo ang isang eleganteng bouquet. Habang ginagawa yon,
Tahimik na pinagmamasdan siya ng mga tauhan niya. Galing talaga ni Ma'am Stella, no? Hindi lang magaling. Sagot ni Jenny kay Miko. Mabait pa. Napangiti si Liza. Kung ibang boss yan, baka laging galit. Pero si Ma'am Stella, kahit kailan hindi nagtaas ng boses. Sa kabilang mesa, patuloy lang sa pagtatrabaho si Stella. Hindi alam na pinag-uusapan siya ng mga tauhan niya. Matapos niyang ayusin ang bouquet, kumuha siya ng maliit na card. Anong message? Same po ulit sa dati. Ngumiti si Stella habang nagsusulat. For my love. Pagkatapos, nilagay niya ang card sa maliit na envelope at pinasok sa bouquet. Tinignan niya ang gawa niya at bahagyang tumango. Okay na to. Ang ganda, ma'am. O sige na, i-prepare niyo na for delivery. Opo. Habang kinukuha ni Marco ang bouquet, napatingin si Stella sa buong shop. Abala na ang lahat. May nagtatawanan habang nag-aayos ng tulips. May nagkukwentuhan habang naglalagay ng ribbons. At sa gitna ng lahat ng yon, tahimik lang siyang nakatayo habang nakangiti. Kinahapunan, sa kusina, abala si Stella sa pagluluto ng hapunan. Sa kabilang counter nakaayos na ang hiniwang gulay at isang plato ng pritong isda. Nakakaluto lang niya. Tahimik ang bahay dahil siya pa lang ang nasa loob. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng main door. Sumilip siya sandali mula sa kusina. Peter? Sagot ni Peter mula sa sala. Hindi nagtagal, narinig niya ang yabag papuntang kusina. Paglingon ni Stella, nakita niyang nakatayo na si Peter sa pintuan ng kusina. Medyo gusot ang buhok nito at mukhang pagod sa buong araw. Ngunit na makita siya ni Peter, bigla itong umiti. Ang bango na niluluto mo. Sabi ni Peter habang papalapit. Napangiti si Stella. Sinigang, favorite mo. Talaga? Lumapit ito sa likuran ni Stella at niyakap siya ni Peter. Napahinto si Stella sa ginagawa. Nakapulupot ang dalawang braso ni Peter sa bewang niya at nakapatong ang baba nito sa balikat niya. Namiss kita. Ngumiti si Stella. Napagod ka ba sa work? Medyo. Huminga ito ng malalim habang naamoy ang buhok ni Stella. Pero pag uwi ko, ganito agad ang bungad ko. Napakaswerte ko. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Stella. Saglit na natahimik ang dalawa habang patuloy ang yakap ni Peter sa kanya. Malapit na matapos? Konti na lang. Dahan-dahang binitawan ni Peter ang yakap, ngunit nanatili itong nakatayo sa tabi niya. Kumuha si Stella ng kutsara at tinikman ng sabaw. Okay na. Kinuha niya ang mangkok at pinatay ang apoy sa kalan. Magugas ka muna ng kamay. Sabi niya kay Peter. Wait. Napatingin si Stella nang biglang hawakan ni Peter ang kamay niya. Ano meron? Ngumiti si Peter ng bahagya. Namiss lang kita. Magugas ka na. Kung ano-ano pang sinasabi mo. Tumawa si Peter at tuluyang naglakad papuntang lababo. Ilang minuto lang nakaupo na sila sa harap ng hapunan. Tahimik silang kumain sa simula. Ang sarap. Ngumiti si Stella. Talaga? Yeah. Sandaling natahimik si Stella habang kumakain. Pagkatapos tumingin siya kay Peter. Peter, may naisip lang ako. Ano yun? About sa baby? Nag-aatubili pa si Stella bago sana magsalita. Biglang napatigil si Peter sa pagsubo. Baby? Yes. Sandaling natahimik si Peter. Matagal na rin naman tayong kasal, di ba? Right. Matagal na tayong kasal. Naalala ko lang, baka gusto mo na. Hindi niya natapos ang sinasabi. At sa mismong sandaling yon, tila nabilaukan si Peter. Peter! Gulat na sabi ni Stella. Agad siyang tumayo at kumuha ng baso ng tubig. Tubig oh! Inabot niya ito sa asawa. Uminom si Peter agad habang umuubo pa rin. Dahan-dahan, sabi ni Stella habang tinatapik ang likod nito. Ilang segundo pa ang lumipas bago tuluyang tumigil ang pag-ubo ni Peter. Huminga siya ng malalim. Okay ka na? Yeah, okay na. Sorry, hindi ko sinasadya. Napansin ni Stella
na may bahid ng pagkailang sa mukha ni Peter. No, it's alright. Saglit na natahimik ang dalawa. Pagkatapos, napabuntong hininga si Peter. Tungkol dun sa sinasabi mo. Sa baby. Siguro wag mo na. Kibit balikat na sagot ni Peter habang naglalaro ang kutsara sa mangkok niya. Ha? Enjoy muna tayo. Bata pa naman tayo eh. Ang dami pa nating pwedeng gawin. Travel, work, business, lahat. Kapag may baby na kasi, iba na. Hindi ko naman sinasabing ayoko, pero hindi pa ngayon. Napatingin si Stella sa mangkok. Ganun ba? Yeah, gusto ko munang tayong dalawa lang. Saglit na natahimik ang mesa. Sa loob ng ilang segundo, para nag-iisip si Stella. Ngunit pagkatapos ay ngumiti siya. Sige. Napatingin naman ang lalaki sa kanya. Okay lang sa'yo? Kung yun ang gusto mo. Nagpatuloy sila sa pagkain pero hindi na muling binanggit ni Stella ang tungkol sa baby. Sa halip nagtanong na lang siya tungkol sa trabaho ni Peter at kung kumusta ang araw nito. Nagkwento naman ang asawa niya tungkol sa kung ano-anong nangyari sa opisina. Kinabukasan sa umaga. Sa loob ng bahay maagang nagising si Stella. Abala siya sa kusina habang naghahanda ng almusal. Paminsan-minsan napapangiti siya habang inaayos ang mesa. May bisita kasi sila ngayong araw. Narinig niya ang yabag sa likod niya, kaya napalingon siya. Si Peter yun na bagong gising. Medyo magulo ang buhok at naka-t-shirt at shorts lang. Good morning. Sabi ni Peter habang inaabot ang isang pandesal sa mesa. Napangiti si Stella. Good morning. Huwag mo munang galawin, may bisita tayo. Napakamot ng ulo ang lalaki. Oo nga pala. Darating ang parents mo at parents ko. Yeah, I remember that. Kumagat siya sa pandesal kahit di pa nagsisimula ang almusal. Peter! Saway ni Stella habang natatawa. Gutom ako eh. Maghilamos ka muna. Okay. Hindi pa man nakakapasok si Peter sa banyo, narinig na nila ang tunog ng doorbell. Nagkatinginan sila. Ang aga nila. Baka excited. Agad siyang nagpunta sa pintuan. Pagbukas niya, bumungad ang mga nakangiting mukha ng kanilang mga magulang. Nandoon ang nanay at tatay ni Stella, pati na rin ang nanay at tatay ni Peter. Ma! Pa! Masayang bati ni Stella. Ayan na naman ang anak namin, napakaganda talaga. Tuwang-tuwa na sabi ng nanay ni Stella habang niyayakap siya. Kumusta ka, iha? Tanong ng kanyang tatay. Okay lang ho. Lumapit din ang nanay ni Peter at niyakap siya. Oh, ang ganda-ganda mo pa rin talaga. Salamat ho. Lumabas naman si Peter mula sa loob ng bahay. Habang pinupunasan ng muka ng tuwalya. Oh, nandiyan na pala kayo. Lumapit siya at nagmano sa mga magulang. Ma, pa. Pagkatapos nagmano rin siya sa mga magulang ni Stella. Good morning ho. Good morning. Sagot ng tatay ni Stella. Hindi nagtagal pumasok na silang lahat sa dining area. Napangiti ang mga magulang nila nang makita ang nakahandang almusal sa mesa. Wow! Ang dami mo palang niluto, hindi ko to nakita kanina. Saad ni Peter sa asawa. Oo nga! Ang dami naman ito! Naku, konti lang po yan. Ang sipag talaga na manugang ko. Sabi ng tatay ni Peter habang nakangiti. Naupo silang lahat sa mesa at nagsimulang kumain. Masaya ang usapan nila habang kumakain. Nagkukwento ang mga magulang nila tungkol sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak at sa kung ano-anong nangyari nito mga nakaraang buwan. Si Stella nakikinig lang habang nakangiti. Paminsan-minsan sumasagot sa mga tanong. Samantalang si Peter naman, abala sa pagkain. Hanggang sa biglang nagsalita ang nanay ni Stella. Stella. Opo, ma? Matagal na kayong kasal ni Peter, hindi ba? Bahagyang nagkatinginan ng mag-asawa. Opo. Kailan kami magkakaabot sa inyo? Napangiti rin ang nanay ni Peter. Oo nga. Excited na rin kami maging lola at lolo, no? Napatingin si Stella sa lalaki.
Tahimik lang si Peter habang umiinom ng kape. Huminga ng malalim si Stella bago sumagot. Pa, napag-usapan na po namin yan ni Peter eh. Talaga? Pero napagdesisyonan po namin na wag muna? Bay, bakit naman? Gusto muna naming mag-enjoy. Bata pa naman kami. Marami pa kaming gustong gawin. Bahagyang nalungkot ang ekspresyon ng mga ito. Napahawak si Stella sa kamay ng kanyang ina. Ma, pasensya na ha. Kala ko pa naman, magkakaapo na kami agad. Ma, darating din po yun. Ngunit ramdam niyang may lungkot sa loob niya. Sa totoo lang gusto na rin niya magkaanak, pero ayaw niyang pilitin si Peter. Napatingin sa kanya ang tatay niya. Sigurado ba kayo sa desisyon niyo? Opo eh. Tahimik ang mesa sandali. Nagkatinginan ng mga magulang nila. Halatang may konting pagkadismaya sa muka. Gusto lang naming makita ang apo namin habang malakas pa kami. Sabi ng tatay ni Peter. Pero kung yan ang desisyon niyo, rerespetuhin namin. Tumanguri ng nanay ni Stella. Oo naman at buhay niyo yan. Salamat ho. Ngunit kahit ngumiti siya, may konting lungkot sa kanyang dibdib. Samantala si Peter na natiling tahimik habang kumakain. Hindi niya napansin na sa ilalim ng mesa, mahigpit na magkahawak ang mga kamay ni Stella, parang pinipigilan ng sariling damdamin. Sa sandaling yon, iniisip lamang ng lahat na simpleng desisyon yon para sa kanila mag-asawa. Ngunit hindi nila alam na may mas malalim pang dahilan kung ba't ayaw pa ni Peter na magkaroon ng anak. 3 araw ang lumipas matapos ang pagbisita ng kanilang mga magulang. Sa kusina ay abala si Stella. Mahilig siyang magluto para kay Peter. Para sa kanya, simpleng paraan yun ng pagpapakita ng pagmamahal sa asawa. Sa kabilang bahagi ng sala, naroon si Peter na nakaupo sa sofa, habang hawak ang kanyang cellphone. Mukhang kakagising lang dahil bahagyang magulo pa ang buhok. Tahimik siyang nagsiscroll sa cellphone niya. Sa screen makikita ang chat nila ni Melanie. Miss you. Ang huling mensahe ng babae kagabi. Napangisi si Peter habang binabasa yon. Maya-maya nagtipa siya ng reply. Miss you too. Ilang segundo lang nagreply na agad si Melanie. Where are my flowers this week? Relax, I'll take care of it. Pagkatapos binaba niya ang cellphone sa mesa. Tumayo siya agad at naglakad papuntang kusina kung nasan si Stella. Pagpasok niya roon, naamoy niya agad ang nilulutong pagkain. Ang bango. Good morning. Good morning. Lumapit si Peter at sumandal sa counter. Habang pinapanood si Stella na naghahanda ng pagkain. Anong ginagawa mo? Konting ulam lang tsaka fruit salad para sa'yo. Aba, spoiled ako ah. Hindi naman. Patuloy ni Stella sa paghahalo sa prutas at cream sa mangkok. Tahimik silang sandali habang ginagawa ang bagay na yon hanggang sa biglang nagsalita si Peter. Stella? May pabor sana ako? What favor? Nakibit balikat si Peter na parang casual lang. Yung flowers. Ha? Para dun sa girlfriend ng kuya ko. Okay. Naalala niya agad. Ilang buwan na rin kasing paminsan-minsan na nagpapadala si Peter ng bulaklak sa babae na sinasabi niyang girlfriend ng kuya niya. Monsa rin na naman ba nila? Actually, naisip ko sana kung pwedeng weekly. Weekly? Yeah. Kasi sabi ng kuya ko, gusto raw niyang mas ma-feel ng girlfriend niya na special ito. Nako, sweet naman ang kuya mo. But of course. Gusto raw niya lagi may flowers eh. Weekly flowers. Actually, that's a good idea. Talaga? Girls love flowers. Masaya siguro yung girlfriend ng kuya mo, no? Hindi napigilan ni Peter ang bahagyang pagtawa. Yeah, masaya-masaya. Hindi alam ni Stella ang totoong dahilan ng ngiti niya. Binaba niya ang mangkok sa mesa at humarap kay Peter. Anong klaseng flowers ang gusto nila? Kahit ano, basta maganda. Napangiti si Stella. Okay. Lumapit siya sa maliit na notebook sa mesa at may sinulat. Weekly flowers. Aniya habang nagdo-notes.
Every Friday na lang para romantic. Ano pangalan ng girlfriend ng kuya mo? Sandaling natigilan si Peter pero mabilis siyang nakaisip ng sagot. Melanie. Melanie, what a nice name, ha? Hindi napigilan ni Peter ang mapangisi. Ang cute naman ng kuya mo. Gusto niya lang talagang pasayahin ang girlfriend niya. Okay, sabi mo yan eh. Ako nang bahala dito. Thank you ulit, Stella. You're the best. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay ng asawa. Naku, wala yun, ha? Sa isip niya, simpleng tulong lang naman yun para sa kapatid ng kanyang asawa. Actually, excited ako ulit gumawa ng bouquet. Really? Yes, tas weekly pa. Magiging special lagi yung arrangement. I'm sure of that. Oo naman. Sigurado din ako doon. Lumapit siya at hinalikan ng noon ni Stella. Salamat talaga. Napangiti si Stella habang nakatingin sa kanya. Hindi niya namamalayan na unti-unti siyang niloloko ng taong pinagkakatiwalaan niya sa buong buhay niya. Nung hapon, nagpa siya si Stella na dumalaw sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may bigat sa dibdib niya mula pa kaninang umaga. Pagdating niya sa bahay na kinalakihan niya, agad siyang sinalubong ng pamilyar na amoy ng lutong pagkain at ang tahimik na kapaligiran na matagal niyang nakasanayan. Huminto siya sa harap ng gate at bumaba ng sasakyan. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang narinig ang boses ng kanyang ina mula sa kusina. Stella, ikaw ba yan? Opo, Mama. Lumabas ang kanyang ina mula sa kusina habang may hawak na tuwalya sa kamay. Anak! Agad siyang niyakap ng kanyang ina ng mahigpit. Kumusta ka na? Ngumiti si Stella at yumakap pabalik. Okay lang po, Ma. Pinagmasdan siya ng kanyang ina sandali. Ikaw lang mag-isa. Opo. Nasaan si Peter? May trabaho po eh. Tumango ang kanyang ina at hinila siya papunta ng sala. Halika, maupo ka. Umupo sila ng sofa habang ang kanyang inay nakatingin sa kanya na para bang may gustong itanong. Anak. Po? Napaisip lang ako sa usapan natin noong nakaraang araw. Napabuntong hininga si Stella ng marahan. Yung tungkol ho sa apo? Tumango ang kanyang ina. Hindi kita pinipilit ha? Nagtatanong lang ako. Alam ko po yun, Ma. Actually, Mama, ang totoo, gusto ko rin po sana. Talaga? Opo. Inayos niya ang kamay sa kanyang kandungan habang nakatingin sa sahig. Matagal ko na pong naiisip pero... Pero ano, anak? Si Peter po, siya po kasi ang may ayaw pa. Tahimik na nakinig ang kanyang ina. Sinabi niya po na gusto muna niyang mag-enjoy kasama ako. Travel daw muna, work, negosyo, tsaka bata pa raw po kami. Saglit na natahimik ang kanyang ina. Pero ikaw, gusto mo na? Tumango siya ng dahan-dahan. Opo, hindi naman po agad-agad pero gusto ko na rin sana. Lumambot ang mukha ng kanyang ina. Anak, ay bakit hindi mo sinabi kay Peter? Sinabi ko na ho, Ma, pero mas gusto niya maghintay pa kami. Tahimik silang dalawa sandali. Sa loob ng ilang segundo, tila nag-iisip ang kanyang ina. Hindi naman masama ang maghintay. Pero kailangan pareho kayong masaya sa desisyon nyo. Opo, Ma. Napatingin siya sa bintana kung saan makikita ang mga halaman sa bakuran. Ginalang ko po ang gusto niya. Bahagyang humigpit ang hawak ng kanyang ina sa kanyang kamay. Mabait kang asawa, Stella. Ganun po talaga kapag mahal mo yung isang tao. Minsan, mag-a-adjust ka. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Ang importante, anak, nagkakaintindihan kayo. Alam mo, noong bagong kasal din kami ng tatay mo, hindi rin agad kami nagkaanak. Talaga po? 2 taon din naming hinintay at nag-enjoy muna kami. Napangiti si Stella. Kaya huwag ka mag-alala, darating din yan. Opo, Ma.
Ngunit kahit na sinasabi yun ng kanyang ina, hindi pa rin mawala ang bahagyang lungkot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may bahagi ng puso niya na gustong-gustong magkaroon ng sariling anak. Isang maliit na pamilya. Isang bata na tatawag sa kanya ng mama. Ngunit sa ngayon, pinipili niya munang unawain ang asawa niya. Siguro po talaga hindi pa oras. Darating din ang tamang panahon, anak. Sa sandaling yun, tahimik na nakaupo si Stella sa sala ng bahay ng kanyang mga magulang. Iniisip niya ang mga plano ng kanyang asawa, ang kanilang kinabukasan, at ang pangarap niyang maging inabalang araw. Hindi niya alam na habang ipinagpapaliban ni Peter ang pagkakaroon nila ng anak, may ibang babae na patuloy na binibigyan nito ng oras, pagmamahal at atensyon. Mga bagay na dapat ay para lamang sa kanya. 3 linggo na tuloy-tuloy ang pagpapadala ng flowers ni Stella sa babaeng pinangalanang Melanie. Tuwing Friday, siya mismo ang gumagawa ng bouquet. Maingat niyang inaayos sa mga bulaklak, nilalagyan ng ribbon, at sinusulat ang maliit na note na sinasabi ni Peter. Sa loob ng shop niya, madalas pa nga siyang napangiti habang ginagawa yon. Sa isip niya, napakaswerte siguro ng girlfriend ng kuya ni Peter. Hindi niya alam na ang mga bulaklak na yon, na patuloy na ipinadadala, ay para sa kabit ng kanyang asawa. Tanghali na ng araw na yon, abala ang mga tauhan niya sa shop. May mga bagong orders na kanilang inihanda, kaya halos lahat nagmamadali sa pag-aayos ng mga bouquet. Habang si Stella naman, hawak ang isang bagong bouquet ng pink roses. Maingat niyang tinatali ang satin ribbon sa tangkay ng mga bulaklak. Ma'am Stella, ready na po ba yung delivery? Tanong ni Liza. Napangiti si Stella. Almost. Tinignan niya ang bouquet. Kinuha niya ang card at binasa ang nakasulat. From your baby. Sweet talaga ng kuya ni Peter. Bulong niya. Ma'am, ipapadala na po ba namin? Actually, ako na lang magde-deliver. Napatingin ang mga tauhan niya. Kayo po? May pupuntahan din naman ako sa area na yon. Hindi na tumutol ang mga tauhan niya. Ilang minuto lang nasa sasakyan na si Stella habang hawak ang bouquet sa passenger seat. Tahimik ang biyahe. Habang nagmamaneho siya paminsan-minsan, napapatingin siya sa bulaklak. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Parang may hindi maipaliwanag na kaba. Pagdating niya sa address na binigay ni Peter, pumarada siya sa gilid ng isang modernong condo building. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng sasakyan. Hawak ang bouquet, naglakad siya papunta sa entrance. Bago pa man siya makapasok sa lobby, may napansin siyang 2 tao sa gilid ng parking area. Nakaharap ang likod ng lalaki. Pero pamilyar ang katawan nito. Napahinto si Stella sa kanyang paglalakad. Peter? Hindi pa niya lubos na nakikita ang mukha ng lalaki dahil nakatalikod ito. Ang babae namang kaharap nito nakayakap sa lalaki. Ilang hakbang pa ang inilapit ni Stella. Sa mismong sandaling yun bahagyang humarap ang lalaki. At natigilan siya na makitang ang asawa niya yon. At ang babaeng kaharap nito? Isang magandang babaeng nakasuot ng fitted dress. Nakita niya na marahang hinawakan ni Peter ang mukha ni Melanie pagkatapos hinalikan nito. Nanlambot ang kanyang tuhod. Parang nawalan siya ng hangin. Mahigpit niyang hinawakan ang bouquet habang nakatayo sa gilid. Nakatago sa likod ng sasakyan. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang nakatingin. Habang ang kanyang asawa patuloy na hinahalikan ng babaeng matagal na pala nitong minamahal. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mata. Hindi niya namalayang dumadaloy na yon sa pisngi. Napahawak siya sa dibdib at doon niya tuluyang naunawaan ang lahat. Unti-unting nahulog ang luha niya sa mga rosas. Hindi na niya kayang tumingin muli. Dahan-dahan siyang umatras. Naglakad pabalik ng sasakyan. Pagpasok niya sa loob, agad siyang napahawak sa manibela.
Matapos ang ilang minuto, kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng ina. Kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ng masasandalan. Ngunit sa pagmamadali at pagkalito, maling numero ang kanyang nadial. Hello? Sagot ng isang pamilyar na boses. Napahinto si Stella. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Stella? Tanong ni Nicolas. Nicolas? Yeah, it's me. Si Nicolas ang lalaking nagkagusto sa kanya noon, bago pa siya nagpakasal kay Peter. Ang lalaking matagal niya nang hindi nakausap. Napahawak si Stella sa bibig niya habang umiiyak. I'm sorry, mali yata ako na natawagan. Ngunit agad nagsalita si Nicolas. Wait, are you crying? Hindi agad nakasagot si Stella. Stella, what happened? Nothing. Naabala pa kita, sorry. Just forget that. Tell me what happened. Tahimik si Stella sandali. Pagkatapos tuluyan na siyang napahikbi. Si Peter. Anong ginawa niya? I saw him. Nakita ko siya na may kahalikan na ibang babae. Stella, are you sure? Oo, siya mismo. Anong pangalan ng babae? I think Melanie. Napabuntong hininga si Nicolas at napamura. Ilang weeks na pala ako nagpapadala ng flowers sa kanya. Ako pa mismo gumagawa ng bouquet. Peter told you to? Yes. Stella, sabi ko na sa'yo noon na hindi siya karapat-dapat sa'yo. Sorry. Why are you apologizing? Because I chose him. No, listen to me. Hindi kasalanan ng isang tao ang magmahal. Pero hindi mo rin dapat hinahayaan na lokohin ka ng taong mahal mo. Stella, you deserve better than this. Napahawak si Stella sa cellphone niya habang patuloy na umiiyak. Pagsapit ng kinabukasan, tila okay lang ang lahat sa bahay ni Stella at Peter. Habang inaayos niya ang mesa, hindi niya mapigilang maalala ang eksenang nakita niya kahapon. Napahigpit ang hawak niya sa plato, ngunit agad siyang huminga ng malalim. Hindi siya iiyak. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. At para magawa yon, kailangan niyang magpanggap. Sa sandaling yun, narinig niya ang yabag ni Peter pababa ng hagdan. Good morning. Napalingon si Stella at agad gumiti. Good morning. Para bang walang nangyari. Para bang hindi niya nakita ang pagtataksil nito kahapon. Umupo si Peter sa mesa habang inaabot ang tasa ng kape. Ang bango ng almusal. Kumain ka na. Tahimik silang kumain sa simula. Paminsan-minsan sinusulyapan ni Stella ang mukha ng asawa niya. Pareho pa rin na para bang walang ginagawang mali. Busy ka ba today? Medyo. May meeting kami. Okay. Nagpatuloy sila sa pagkain. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang cellphone ni Peter sa mesa. Agad itong kinuha ni Peter. Napansin ni Stella ang bahagyang ngisi nito habang binabasa ang mensahe. Parang may kung anong saya sa mukha nito. Work? Yeah. Hindi na siya nagtanong pa, pero nakita niya kung gaano kabilis mag-type si Peter ng reply bago binaba ang phone. Sa sandaling yan lalo niyang nakumpirma. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam na si Peter. Mauna na ako. Lumapit si Stella at inayos ang kwelyo ng polo ng asawa, katulad ng ginagawa niya araw-araw. Drive safe. Thank you. Bago ito umalis, sinalikan pa siya nito sa noo. Ang parehong halik na nakita niyang ibinibigay nito kay Melanie kahapon. Nanatili ang kanyang ngiti, hanggang sa tuluyan ng makalabas ng bahay si Peter. Pagkasara ng pinto, agad na nawala ang kanyang ngiti. Napahawak siya sa mesa. Unti-unting bumabalik ang galit sa dibdib niya. Sa halip na lumakad papuntang sofa, kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang social media. Sa search bar, inilagay niya ang pangalang narinig kahapon. Lumabas ang iilang profiles. Isa sa mga yon ay ang larawan ng babaeng nakita niya sa parking lot kahapon. Napahigpit ang hawak ni Stella sa phone. Binuksan niya ang profile nito. Agad niya nakita ang mga larawan. Selfies, outfits, pagkatapos ay mga pictures ng flowers, mga bouquet na pamilyar sa kanya.
Napapikit si Stella. Siya ang gumawa ng mga yon. Isa-isa niyang binuksan ng mga larawan at may caption ang isa. Thank you, baby, for the weekly flowers. Baby pa. Talaga lang Bulong niya sa sarili. Ibig sabihin si Peter ang tinutukoy nito. Habang patuloy siyang nagsiscroll, napansin niya mga comments ng mga kaibigan ni Melanie. Sana may boyfriend na ganyan, no? Ang sweet naman. Keep him, girl. Gusto niyang malaman ng lahat. Gusto niya makita kung gaano katagal na siyang niloloko ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang tunog ng notification. Mensahe yun mula kay Peter. Busy ako today. Late ako uuwi. Napangiti si Stella, pero hindi yun ang dating ngiti. Ngayon ibang klase na. Okay. Yun ang reply niya. Nilagyan pa niya ng heart emoji para magmukhang sweet. Para magmukhang walang alam. Pagkatapos, muling tumingin si Stella sa mga larawan ni Melanie. Sa loob niya, naglalagablab ang galit. Galit sa asawa niya, galit sa babaeng yun, pero sa labas nanatili siyang kalmado. Sa sandaling yun ay may isang bagay na malinaw sa isip niya. Hindi siya gagawa ng skandalo. Mag-iipon muna siya ng ebidensya. At kapag dumating ang tamang oras, sisiguraduhin niyang mararamdaman ni Peter ang sakit na matagal nitong itinago sa kanya. Lumipas ang ilang linggo matapos ang araw na nakita ni Stella ang katotohanan tungkol kay Peter. Mga screenshots ng post ni Melanie, mga litrato ng bouquet na siya mismo ang gumawa, mga mensaheng nakita niya ipinapadala ni Peter habang akala nito hindi niya napapansin. Masakit para sa kanya ang bawat araw na kailangang umiti sa harap ng asawa niya na patuloy siyang niloloko. Pero pinipigilan niya ang sarili. Alam niyang darating ang tamang oras. At ngayong araw na yun, napagpasyahan niyang gawin ang unang hakbang. Ilang minuto pa dumating si Nicolas. Pagkakita niya kay Stella agad siyang lumapit. Sorry kung late. Sabi niya habang umuupo sa harap. Umiling naman si Stella. It's okay. Sandaling nagkatinginan ng dalawa. Parang parehong nag-iisip kung paano sisimulan ang usapan. Kumusta ka? Tanong ni Nicolas sa wakas. Napangiti si Stella. I'm okay. Ngunit halatang pilit lamang yon. Napabuntong hininga si Nicolas. Huwag mo ako lokohin, Stella. Alright, I'm not okay. Bahagyang lumambot ang mukha ni Nicolas. Lumapit naman ang waiter at kumuha ng kanilang order. Matapos yun, muling naging tahimik ang mesa. Huminga ng malalim si Stella bago nagsalita. Nicolas, kailangan ko ng tulong mo. Anything? Gusto kong magpaanal ng kasal namin. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Stella habang hinahawakan ang baso ng tubig. Hindi na nagulat si Nicolas. Sa halip, tumango lamang siya na parang inaasahan niya na yon. Sigurado ka? Oo, pinag-isipan ko na to. Tumango naman ang lalaki. Bahagyang napasandal si Nicolas habang nakatingin sa kanya. May ebidensya ka ba? I have it. Binuksan niya ang bag at inilabas ang cellphone. Pinakita niya kay Nicolas ang ebidensya. Habang tumatagal, lalong tumitigas ang kanyang ekspresyon. Kapal na mukha. Sa totoo lang, hindi ko akalaing magagawa niya yon. Gaano na katagal? Honestly, I'm not sure. Pero weeks ko na silang binabantayan. Stella, masakit to. Pero kailangan mo maging matatag. Alam ko. Nicolas, tutulungan mo ba ako? Of course. Doon na bumigay ang balikat ni Stella, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Salamat. Ngunit di pa tapos magsalita si Nicolas. Pero hindi madaling proseso ang annulment. Kailangan natin ipakita na may psychological incapacity si Peter. O matibay na dahilan kung ba't hindi na pwedeng ituloy ang kasal niyo. Kahit gaano kahirap gagawin ko. Handa ka na ba talaga? Yes.
Once na magsimula tayo, wala nang balikan. Nawalan na ako ng asawa nung araw na nakita ko siya may kahalikan na ibang babae. Stella, kung ako ang pinili mo nun. Hindi niya natuloy ang sasabihin. Malungkot na napangiti si Stella. Tahimik na tumingin si Nicolas sa kanya. Pero hindi pa huli ang lahat para magsimula ulit. Hindi sumagot si Stella. Sa halip tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan makikita ang mga taong naglalakad sa kalsada. Maraming alaala ang dumaan sa isip niya. Ang kasal nila ni Peter, ang mga pangako, ang mga pangarap nila, at kung paano yun unti-unting nasira. Makalipas ang 1 linggo, tahimik na binabasa ni Stella ang dokumentong nakalapag sa mesa sa opisina ni Nicolas. Nakatingin si Nicolas sa kanya habang hawak ang fountain pen. Ayos na ang pirma mo, Stella. Naka-file na ang annulment papers. Dahil sa mga ebidensyang naisumitin natin tulad ng post, larawan at tala ng gastos, malakas ang laban natin. Huminga ng malalim si Stella. Salamat, Nicolas. Pakiramdam ko sa bawat papel na pinipirmahan ko, nababawasan ang bigat sa dibdib ko. Dapat lang. Pero hindi lang doon nagtatapos ang trabaho natin. Yung tungkol sa trabaho ni Melanie tapos na rin. Anong balita? Nakatanggap ang HR nila ng anonymous emails at photos. Ang kumpanya nila ay napaka-istrikto pagdating sa moral conduct ng mga empleyado, lalo na't involve ang isang may asawa. Tinanggal siya agad. Yun ang pagkakaalam ng babae. Effective immediately, natanggal na siya. Napangiti ng bahagya si Stella. Dapat lang sa kanya yun. Masyado siya naging kampante sa pagpopost ng kung ano-ano. Mga flowers pa na ako mismong gumawa. Ngayon tignan natin kung may popost pa siya. At si Peter? Hindi ko alam. Ako alam ko. Nag-pull out na ang dalawa niyang pinakamalaking investors. Nalaman nila ang tungkol sa di maayos sa paghawak niya ng pondo. Dahil na rin sa mga tips na pinalabas natin sa business circle niya. Ngayon balita ko gipit na siya. That's good. Hayaan nating maramdaman nila ang bagsik ng isang babaeng ginago nila. Samantala sa kondo ni Melanie, nagkaroon na ng pagtatalo ang dalawa sa loob. Magulo ang paligid, may mga damit na nakakalat, at mga bayarin na nakapatong sa mesa. Peter, ano ba? Sabi mo babayaran mo tong bill sa kuryente at mga monthly dues ng kondo. Bakit may notice na tayo na mapuputulan na? Sigaw ni Melanie habang iwinawagayway ang papel. Melanie, pwede ba? Nakikita mo namang namomroblema ako. 2 investors ang nawala sa akin ngayong linggo lang. Hindi ko alam kung ba't biglang nag-backout ang mga yon. Investors? Paano naman ako? Alam mo bang wala na akong trabaho? Tinanggal na ako, Peter. Pinahiya ako sa harap ng mga katrabaho ko dahil sa photos nating dalawa. Sinong gumawa nun, ha? Hindi ko alam. Malay ko ba kung may nakita sa atin nun? Baka may kagalit ka sa opisina mo. Wala akong kagalit. Tignan mo to, Peter. Over na ako sa limit sa credit card ko. Lahat ng kinain natin, lahat ng binili nating gamit dito, card ko ang ginamit dahil sabi mo babayaran mo rin agad. Nasa na ang pera? Wala ngang pera. Naka-freeze on joint account tabi ni Stella. Hindi ko alam kung ba't hindi ko ma-withdraw yung pondo. Parang may nag-change ng credentials. So ano? Magsasama tayo dito sa dilim kapag naputulan tayo? Akala ko ba mayaman ka? Akala ko ba baby mo ako at hindi mo ako pababayaan? Pagmamaktol ni Melanie. Tumigil ka na nga sa kakaganyan mo, Melanie. Nakakarindi na. Kundi dahil sa mga luho mo, hindi sana ako gipit ngayon eh. Akala mo ba madaling kumita ng pera? Aba, sinusumbat mo na sa akin ang lahat? Ikaw ang lumapit, Peter. Ikaw ang nangako na mas magandang buhay. Diba? Sabi mo, mas okay na magkasama tayo kaysa single ako? Ngayon wala na akong career. Nabaon pa ako sa utang. Kasalanan mo rin yun. Masyado kang papansin sa social media. Ba't kailangan i-post mo pa lahat ng flowers na pinapadala ko? Yan tuloy, baka may nakakita. Anong kasalanan ko dun? Normal lang na magmalaki ang isang babae na binibigyan siya ng atensyon. Ang sabihin mo, hindi mo lang talaga kayang panindigan yung mga pangako mo. Layuan mo muna ako, Melanie. Masakit ang ulo ko. Huwag mo akong talikuran, Peter. Paano tong mga utang ko? May tumatawag na sa collection agency. Takot na takot na ako. Magbenta ka ng mga gamit mo. Yung mga bag, sapatos na binili ko sa'yo, benta mo. Ibebenta ko? Never! Pinaghirapan ko to. Pinaghirapan natin makuha to.
Bahala ka sa buhay mo. Lalabas ako. Naiwang mag-isa si Melanie sa sala. Naupo siya at napatingin sa buke ng rosa sa mesa. Tuyo na ang mga ito at wala na ang dating ayos. Tahimik siyang napabuntong hininga habang iniisip ang sitwasyon nilang dalawa. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, inayos ni Stella ang isang bouquet. Hawak niya ang itim na ribbon habang tinitignan ang kanyang ginagawa. Malapit na ang monster niyo. Sisiguraduhin ko matatandaan niyo ito. Makalipas ang isang buwan, monster na ni Peter at Melanie. Nasa isang view deck restaurant sila. Kahit baon na sila sa utang at galing sa matinding away, pinilit nila maging romantic para sa gabing ito. Baby, ang ganda dito. Buti tinuloy natin to kahit ang dami nating problema. Sabi ni Melanie habang pilit nang umingiti. Mansarin natin, Melanie. Ayoko namang masira to. Hayaan mo, gagawan ko ng paraan lahat ng bills natin. Maayos din ang lahat. Sagot ni Peter sabay hawak sa kamay ng babae. Sana nga Peter kasi natatakot na talaga ako eh. Yung collection agency tawag ng tawag sa akin. Tapos wala akong mahanap na bagong work dahil sira na ang pangalan ko sa HR. Makalipas ang ilang sandali, lumapit sa kanila ang isang waiter na may dalang malaking bouquet. Hindi ito makulay tulad ng karaniwang bulaklak. Puro puting moms at anthuriums ang laman nito. May nakalagay ding itim na ribbon na may nakasulat na mensahe. Excuse me sir, ma'am, may nagpapabigay po ng flowers sa inyo. Sabi ng waitress, sabay patong ng bouquet sa gitna ng table. Flowers? Hindi ako nag-order niyan. Kanino galing? Tinignan ni Melanie ang bouquet at biglang namutla. Peter, ba't ganito ang itsura pang patay ito ah? At tignan mo yung nakasulat sa ribbon. Binasa ni Peter ang nakasulat sa itim na ribbon. Halos manindig ang kanyang balahibo sa nabasa. From Stella, asawa ng boyfriend mo. Happy monthsary. Ano to? Shit. Stella. Hindi makapagsalita si Peter dahil sa gulat. Peter, ano ibig sabihin nito? Alam ni Stella? Sigaw ni Melanie. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakarinig sila ng papalapit na yabag. Ilang sandali pa may lumapit sa kanilang mesa. Si Stella yon. Nakasuot ng itim na dress at seryoso ang muka. Kasunod niya si Nicolas na tahimik lang sa likod. Surprise! Malamig na sabi ni Stella. Napatayo si Peter. Stella, anong ginagawa mo dito? Ikaw ang nagpadala nito? Bakit Peter? Ano naman ko ako nagpadala? Bagay na bagay pa naman yan sa inyo. Stella, let me explain. Come on, wag mo na ako lokohin Peter. Alam ko na lahat. Alam ko na ang weekly flower na pinapagawa mo sa akin ay para sa babaeng yan. Isipin mo. Asawa mo ang ginawa mong delivery girl ng panluloko mo. Ang kapal na mukha mo. Binaling ni Stella ang tingin kay Melanie. At ikaw naman Melanie. Kamusta naman ang mga flowers na pinopost mo? May pa thank you baby na caption ka pa, di ba? Alam mo bang bawat petals din ako ang nag-ayos? Sa halip na matakot, biglang tumayo si Melanie at hinarap si Stella ng dilat ang mga mata. O ano ngayon? Ano naman ko alam mo na? Ano? Masisisi mo ba si Peter kung saan siya sumasaya? Bulyaw ni Melanie. Tingnan mo nga yung sarili mo Stella, boring ka. Napaka-plain mo. Kaya siguro hindi ka mabigyan ng anak ni Peter kasi pati sa kama siguro ang tamlay mo. Pati yung bulaklak mo. Narinig ng mga tao sa paligid ang sinabi ni Melanie. Nagsimulang magbulungan ng ibang customer. Grabe kung sino pa yung kabit, siya pa yung matapang. Bulong ng isang babae sa kabilang table. Oo nga, kapal na muka. Siya na nga ng agaw, siya pagalit. Lalong uminit ang ulo ni Stella. Matapang ka talaga no? Kumuha ka na nga ng basurang itinapon ko, nagmamalahi ka pa. Basura? Baka gold para sa akin. At di sa akin, hindi niya kailangan magpanggap. Hinablot ni Stella ang buhok nito na sobrang higpit. Gusto mo ng gulo? Bibigay ko sa'yo. Aray Peter, tulungan mo ko! Tili ni Melanie habang sinasabunutan siya ni Stella. Nagpumiglas si Melanie. At pilit sinasabunutan si Stella. Nagpagulong-gulong sila ng bahagya habang nagkakasakitan. Ang mga customer nagsimulang magvideo at magsigawan. Bitiwan mo siya, Stella!
Pilit na umaawat si Peter pero hinarang siya ni Nicholas. Huwag ka na makialam, Peter. Kung ayaw mo ako, makalaban mo. Isang malakas na sampal ang dumapo kay Melanie. Yan ay para sa bawat gabing nagpuyat ako sa pag-aayos ng flowers para sa'yo? At yan ay para sa bawat kasinungalingan nyo. Aniya, kasabay ng isa pang sampal. Kinaladkad ni Stella si Melanie palabas ng dining area at binitawan sa sahig. Magulo ang buhok niya at sira ang makeup. Malis ka sa harap ko bago ko pa makalimutan na tao ka. Mabilis na tumakbo si Melanie, umiiyak at itinago ang muka sa harap ng mga taong kumukuha ng video. Naiwan si Peter nakatayo sa harap ni Stella. Bakas ang pagsisisi at ang takot. Biglang lumuhod si Peter sa harap ni Stella sa gitna ng view deck. Stella, please, patawarin mo ako. Nagkamali ako, oo. Nagkamali ako ng pinili. Bumalik ka na sa akin. Mahal kita, Stella. Hindi ko kaya mawala ka. Tumingin si Stella sa asawang nakaluhod sa kanyang paanan. Wala siyang maramdamang awa kundi pandidiri. Mahal? Mahal mo ako? Matapos mo ako lokohin? Ngayon mo lang naisip na mahal mo ako dahil wala ka ng pera? Dahil bagsak na yung kumpanya mo, yung karir mo? Dahil iniwan ka na ng kabit mo sa hirap? Tanong ni Stella. Hindi, Stella. Totoo to. Pagsisilbihan kita, gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang ituloy ang annulment. Peter, tignan mo yung mukha mo. Mukha ba akong tatanggap ng basurang tulad mo? Isang malakas na sampalan dumapo sa pisngi nito. Yan ay para sa pamilya nating sinira mo. Isang sampal pa. Yan ay para sa pangarap nating magka-baby na nasira dahil pinili mo yung kabit mo. Tumayo ka dyan, Peter. Nakakahiya ka. Mas lalo ka nagmumukhang kawawa. Hindi ako tatayo dito kahit anong mangyari. Stella, please. Tapos na tayo, Peter. Tiga mo ang nangyari sa'yo. Tiga mo ang nangyari ngayon. Siguradong magwa-viral to. Masisira ang pangalan niyo sa buong bansa. Yan ang regalo ko sa'yo sa monster niyo. Lumapit si Nicholas at inakbayan si Stella. Tara na, Stella. Hindi siya karapat-dapat sa oras mo. Naglakad palayo sina Stella at Nicholas. Iniwang nakaluhod at nag-iisa si Peter sa gitna ng restaurant. Umiiyak habang pinagtitinginan ng mga tao. May ilan sa paligid na nagbubulungan tungkol sa nangyari. Kinabukasan, naging usap-usapan sa social media nangyari sa view deck. Umabot ng milyon-milyong views ang video ni Stella at Peter at Melanie. Maging ang ilang balita sa TV, naibalita na rin ang pangyayari. Sa labas ng kondo ni Melanie, may mga taong nagtitipon at nag-uusap tungkol sa nangyari. May ilan ding may hawak na placards, at ang iba naman handa ng mambato. Lumabas kayo dyan, mga walang hiya! Sa loob ng kondo, nanginginig sa takot si Melanie habang nakasilip sa bintana kung saan merong mga alien na nagsisigawan. Peter, anong gagawin natin? Ang daming tao sa labas. Hindi ako makalabas, baka patayin nila ako. Wala na, Melanie. Sira na tayo. Pati yung natitira kong kliyente tumawag kanina. Ayaw na nila makapag-deal sa akin dahil sa video. Kailangan nating lumabas para bumili ng pagkain, gutom na ako. Sige, lumabas ka kung gusto mo mabugbog. Sagot ni Peter na parang walang pakialam. Napilitang lumabas si Melanie dahil wala na silang stock ng pagkain. Pagbukas pa lang niya ng gate, sinalubong na siya ng sigawan ng mga tao. Ayan na ang kabit, kapal na mukha mo. Isang bulok na kamatis ang tumamas sa balikat niya. Aray, ano ba? Tumigil na kayo! Tili ni Melanie. Hoy babae, tapang mo sa video, akala mo kung sino ka. Sigaw ng isang lalaki sabay bato ng plastic na may lamang tubig kanal. Tulungan mo ako, Peter! Sigaw ni Melanie habang pilit bumabalik sa loob. Sumunod na lumabas si Peter para hatakin si Melanie pabalik. Pero siya naman ang pinagdiskitahan ng mga tao. Ikaw naman lalaking walang kwenta, niloko mo ang asawa mo para dyan sa babaeng yan? Umalis kayo dito! Bawal ang kabit at cheater dito! Sigaw ng ilan pang kapitbahay. Mabilis na isinara ni Peter ang pinto at naglock. Hingal na hingal silang dalawa ni Melanie, punong-puno ng dumi ang kanilang mga damit. Ito ba yung sinasabi mong masaya tayo? Pinagbababato tayo ng mga tao? Para tayong mga kriminal. Kasalanan mo to. Kung di ka umamin kay Stella, hindi tayo pagdidiskitahan ng ganito. Habang nangyayari ang gulo sa kondo, tahimik naman sa isang garden cafe sina Stella at Nicholas.
Pinapanood nila sa cellphone ang mga viral news tungkol sa pagkakadumog sa dalawa. Grabe, hindi ko akalain na aabot sa ganito. Sabi ni Stella habang umiinom ng tsaa. Napangiti si Nicolas. Yun ang power ng social media, Stella. At deserve nila yan. Ang mga taong masama at mapangapi, lagi may katapat na karma. Medyo nabigla din ako noong una. Pero nung makita ko sila nag-aaway sa video, naramdaman ko na tapos na talaga. Wala na akong nararamdamang galit, Nicolas. Pagod na lang. Ibinaba ni Nicolas ang tasa at tumingin ng diretso kay Stella. Stella, alam mo, proud ako sa'yo. Napaangat ang tingin ni Stella. Bakit naman? Kasi hindi ka lang basta umiyak sa sulok. Talagang lumaban ka. Pinatunayan mo na hindi porke mabait ang isang asawa, pwede na siyang tapakan habang buhay. You handled it with class, Stella. Kahit nung nanampal ka, may class pa rin. Bahagyang natawa si Stella sa sinabi ng lalaki. Sira ka talaga. Pero salamat, Nick. Kundi dahil sa suporta mo, baka nagpakatanga pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ka tanga, Stella. Nagmahal ka lang. Pero ngayon oras na para alagaan mo naman ang sarili mo. Para sa sarili mo naman, ibigay mo yung puso mo. Ibigay mo yung buong atensyon mo. Ano namang sunod na plano natin sa annulment? Tanong ni Stella sa lalaki. Hayaan mo muna sila mabulok sa kahihiyan. Bukas pupunta tayo ng korte para i-follow up ang mga papers. Sigurado mabilis na yan. Pati ang korte alam na ang katotohanan. Salamat talaga, Nick. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng tulong mo. Hinawakan ni Nicolas ang kamay ni Stella sa ibabaw ng mesa. Hindi ko akalaing magiging ganito ulit tayo. But we're friends, Stella. Hindi mo kailangan magbayad. Makita lang kita nakangiti na ulit. Sapat na sa akin yun. Napatingin si Stella sa kamay ni Nicolas. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binawi. Sisimulan ko na ulit na mabuhay. At kasama mo ako sa bawat takbang na yan. 5 taon nang lumipas. Malayo na ang buhay ni Stella sa Pilipinas. Ngayon nasa isang lungsod siya sa ibang bansa at nagmamay-ari pa rin ng flower shop. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga tulips, tumunog ang bell sa pinto. Napatingin siya at nakita si Nicolas na kararating lang mula airport. Nick! Kala ko ba bukas pa ang dating mo? Di na ako makapaghintay. Namiss kita agad. Bolero ka pa rin ah. Maupo ka muna, kukuha ko ng tubig. Naupo si Nicolas at pinagmasdan ng shop. Ang ganda talaga ng shop mo, Stella. Bagay na bagay sa'yo ang buhay dito. Inabot ni Stella ang baso. Salamat, nakatulong din na malayo ako sa lahat ng gulo noon. Sandaling natahimik ang dalawa. Tumingin si Nicolas ng diretso sa mga mata ni Stella. Sa loob ng 5 taon hindi siya bumitaw. Kahit noong mga panahong sinasabi ni Stella na hindi pa siya handang magtiwala. Nanatili siyang kaibigan at tapat na manliligaw. Stella, 5 taon na, di ba? Kumusta na ang pakiramdam mo tungkol sa lahat? Alam mo, Nick, nung una akala ko hindi na ako makakaahon. Pero ngayon kapag naalala ko sina Peter at Melanie, wala na ako nararamdamang galit. Parang napanood ko silang dalawa sa isang masamang movie na tapos na. Nabalitaan mo ba? Hindi na. Bakit may balita ba? Sabi ng mga kakilala natin, matagal na silang hiwalay. Nung nawalan sila ng pera, doon lumabas ang tunay na kulay nila. Nagkasumbatan hanggang sa magiwanan. Si Peter, balita ko, baon pa rin sa utang hanggang ngayon. Karma na nila yun. Pero ayaw ko na silang pag-usapan. Mas gusto kong pag-usapan kung ba't hanggang ngayon nandito ka pa rin sa tabi ko. Napakamot ng ulo si Nick. Alam mo naman ang sagot dyan eh. Hindi na ako naghahanap ng iba. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal. Sabi ko naman sa'yo noon, deserve mo ang totoong pagmamahal. Lumapit si Stella kay Nicolas at tinawakan ang kamay nito. Nicolas, alam ko naman kung gaano ka nagtiyaga sa akin. Simula nung annulment, nung mga gabing umiiyak ako. Hanggang nung lumipat ako dito, hindi mo ako iniwan. Kahit na ilang beses kitang tinulak palayo. Dahil sa takot kong maloko ulit. Hindi mo naman ako mapapalis basta-basta, Stella. Mahal kita eh. Nicolas. Ano yun? Ayaw ko na kasing paghintayin ka pa eh. Ano ibig mo sabihin?
Ibig kong sabihin, oo na, sinasagot na kita. Simula sa araw na to tayo na. Halos hindi makapaniwala si Nicolas. Nanlaki ang kanyang mga mata at unti-unting lumabas ang malapad na ngiti. Talaga? Seryoso ka, Stella? Hindi ka nagbibiro? Oo nga, paulit-ulit, ayaw mo ba? Biglang tumayo si Nicolas at niyakap ng mahigpit si Stella. Salamat, Stella. Pangako, hindi kita lolokohin. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka araw-araw. Hindi ka naiiyak dahil sa panloloko. Alam ko, Nick. Kaya nga ako sumugal ulit sa'yo kasi alam ko safe ako sa'yo. Humiwalay ng bahagya si Nicolas at hinalikan ng noo ni Stella. Sisimulan natin ang bagong yugto ng buhay natin. Walang sikreto, walang panloloko, tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang. Pag-uulit ni Stella. Lumipas ang 2 pang taon. Nasa loob ng isang garden chapel ang mga bisita. Maayos na inayos ang lugar at napuno ng mga bulaklak na pinili ni Stella. Nakatayo si Nicolas sa harap ng altar. Halatang kinakabahan habang inaayos ang kanyang tuxedo. Kasama niya ang kanyang best man na tinatapik siya sa balikat. Relax ka lang, Nicolas. Darating na yun. Kinakabahan lang ako. Hindi ako makapaniwala na ikakasal na kami. Makalipas ng ilang sandali, tumunog ang musika at bumukas ang pinto. Bumukas ang pinto at dahan-dahan, naglakad si Stella papuntang altar. Suot ang kanyang wedding dress. Pagdating niya sa harapan ni Nicolas, hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang hinalikan. Nagsimula ang seremonya, hanggang sa dumating na ang palitan ng vows. Humarap sila sa isa't isa at magkahawak ang kamay. Stella, saksi ang lahat dito kung paano kita hinintay. Simula ng mga araw na madilim ang mundo mo, hanggang sa mahanap mo ulit ang liwanag. Pangako ko sa'yo na hindi kita bibitawan. Ikaw lang ang bulaklak sa buhay ko na hindi malalanta, dahil araw-araw kitang aalagaan. Mahal na mahal kita. Nicolas, salamat dahil hindi ka sumuko. Salamat dahil tinuruan mo ako magtiwala ulit. Akala ko noon, wala nang lalaking tapat pero dumating ka. Pangako ko sa'yo magiging katuwang mo ako sa lahat. Sa saya, sa hirap, at sa bawat tagumpay. Ikaw ang aking pahinga at ang aking bagong simula. Mahal na mahal din kita. Sinuot nila ang singsing sa isa't isa. Nang i-anunsyo ng opisyant na sila'y mag-asawa na, dahan-dahang tinaas ni Nicolas ang veil ni Stella. At hinalikan siya ng matamis habang nagpapalakpakan ng mga bisita. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad sila palabas ng chapel, may mga petals na sinasaboy sa kanila at masayang-masaya ang lahat. Wala nang lingon sa nakaraan ha. Puro kinabukasan na lang tayo. Wala na. Ang nakaraan na. Ang mahalaga nandito na tayo ngayon. Tumingin si Stella sa langit. Naalala niya ang pinagdaanan niya noon. Pero hindi na siya natigilan dito. Alam niyang bahagi na lang ito ng kanyang nakaraan. Sumakay sila sa bridal car. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik na nakatanaw si Stella sa labas. Dala ang bagong simula ng kanyang buhay. Lumipas ang maraming taon at naging maayos ang buhay ni Stella at Nicolas. Hindi naging madali ang simula, pero natutunan nilang harapin ang mga pagsubok ng magkasama. Si Stella ay naging matagumpay na florist sa ibang bansa habang si Nicolas ay nanatiling kasama at sumusuporta sa kanya. Nagkaroon sila ng sariling pamilya na nakabatay sa respeto at katapatan. Samantala, ang ginahinatnan ni Peter at Melanie ay naging paalala sa iba na ang relasyon nagsimula sa panluloko hindi nagtatagal. Nang dumating ang mga problema, hindi nila ito nalagpasan. Nauwi rin sa paghihiwalay at pagsisisi. Ang kwento ni Stella nagpapakita na ang pagtataksil ay hindi katapusan. Masakit man ang kanyang pinagdaanan, may pagkakataon pa rin para magsimula muli. At sa paglipas ng panahon, nahanap niya ang mas maayos na buhay at mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. The End.